usapan ng magkaibigan ng kalabaw na si Kakay. at si Toti. Madalas, makikitang nakatayo si Toti sa likod ni Kakay. Si Kakay ang proteksyon ni Toti laban sa ibang hayop. Si Toti naman ang tagakain ng mga kuto sa likod ni Kakay. Habang nabubusog si Toti sa mga kuto ni Kakay, nililinis naman ni Toti ang balat ng kaibigan. Isang araw, nakitang muli ang magkaibigan sa bukid ni Mang Marcelo. Kakay, galing lang ako sa kabilang bayan. Nakakalula, ang dami ng tao. Siguro dahil sa Coconut Festival. Mismo, nakalimutan ko na ngayon nga pala yun. Ang daming programa. Lahat ay may kinalaman sa niyog. May paligsahan din sa pagluluto gamit ang niyog. Ang sarap ng niluto nila. Meron pa ba ng palakihan ng buko pie? Meron. At dapat nakita mo kung kaano kalaki ang dala nila. Dambuhala talaga. Hindi ka pa rin masanay sa dami ng tao sa Coconut Festival, Toti? Parang parami kasi ng parami ang tao, kaibigan. Sigurado akong dadami pa sila. Taunang pagdiriwang ang Coconut Festival. Hindi lang ito ang panahon ng mga paligsahan. Pasasalamat rin ito sa patron ng kanilang bayan, si San Pablo. Itinatampok din sa pista ang iba't ibang kagamitan, pagkain at benepisyong makukuha mula sa puno ng niyog. Paano mo nalamang malapit na ang pista, Kakay? Karaniwang araw, puro ginapas na damo at kawayan ang sinasakay ni Mang Marcelino sa akin. Kapag dumadalas na ang pagsasakay niya ng niyog, ay iyon na ang hudyat na malapit na ang pista. Ibig sabihin, tuwing Enero lang din napakikinabangan ang puno ng niyog? Hindi pala totoo ang bansag dito na puno ng buhay? Totoo iyon. Napakikinabangan ang puno ng niyog buong taon. Kaya nga tinawag itong puno ng buhay. Alam mo bang may pakinabang ang bawat bahagi ng punong ito? Yung bao, halimbawa, pwedeng gawing kasangkapan gaya ng basket, lalagyan ng pagkain o dekorasyon. Nakakain naman ang laman nito. Ang mga dahon ay maaaring ipanggawa ng bubong, walis tingting at dingding ng bahay. Maaaring gawing bag o kaya'y sombrero ang dahon. Ang bulaklak naman ay ginagawang lambanog, suka, asukal at pulot. At huwag mong itatapon ang sabaw ng niyog dahil maaari itong inumin. Parang nakalimutan mong sabihin yung mismong katawan ng puno. Siguro wala ka nang may isip na gamit nito, no? Siyempre, may gamit din yun. Maaaring gawing uling o materyales sa paggawa ng kasangkapan ang mismong katawan ng puno. Kahit may ugat ng puno, Toti, may gamit. Ginagamit sa paggawa ng lubid ang mga ugat ng puno ng niyog. Grabe naman pala ang puno ng niyog. Napakarami nitong silbi kaya tama lang na tawagin itong puno ng buhay. Ibang klase, di ba? Kaya naman isa sa pangunahing industriya ng Pilipinas ang pagniniyog. Paano tumutubo ang puno ng niyog sa klimang tropikal? Angkop na angkop ang klima natin para sa pagniniyog. Kaya pala, may niyog kahit saan. Dahil sagana tayo sa niyog, marami pang produkto ang nagagawa rito sa Pilipinas. Isa na riyan ang coconut oil. Ang coconut oil ay isang cut sa paggawa ng sabon, shampoo at iba pang produkto. Naging sikat din nating produkto ang virgin coconut oil. Kilala kasi sa buong mundo ang bisa ng virgin coconut oil sa paggamot sa ilang sakit. Mayroon din tayong lumalagong industriya ng coconut biofuel. Maaari itong gamitin sa pagpapatakbo ng kotse at iba pang makina. Kaya gustong gusto kitang kausap, Kakay. Ang dami mong alam.